Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Amen. Are you happy this evening? Amen. Amen. Salamat po sa privilege na tayo po ay ataasan ng ating pastor na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating Bible. Joshua chapter 6. Joshua chapter 6. Sabi po natin responsive reading, ang isang verse. From verse 1 hanggang verse 20. And para marami-rami po at matapos na po agad ang oras. Diba? Joshua chapter 6 verse 1 to 20. Okay, nandiyan na po kayo. Basahin po natin responsive reading. Basahin ko po yung verse 1, basahin niyo po yung verse 2 until tayo po ay umabot sa verse 20. Verse 1, Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And it shall come to pass that when they make a long blast with a ram's horn, and when they hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. And he said unto the people, Pass on and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. And the armed men went before the priests and blew with the trumpets, and the rewarder came after the ark, the priests going on and blowing with the trumpets. So the ark of the Lord compassed the city, going about it once, and they came into the camp and lodged in the camp. The 7 priests, bearing 7 trumpets and ram's horn before the ark of the Lord, went on continually and blew with the trumpets, and the armed men went before them, but the rewarder came after the ark of the Lord, and the priests going on and blowing with the trumpets. And it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day and compassed the city after the same manner 7 times, only on the day that they compassed the city 7 times. And the city shall be accursed, even it and all that therein to the Lord. Only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messenger that we sent. Verse 19, But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Verse 20, So the people shouted with the priests blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, that the people shouted with a great shout. So the people, the city. Hebrews chapter 11, verse 30. Hebrews chapter 11, verse 30. Hebrews chapter 11, verse 30.
Sign po natin verse 30. Ready? Hebrews chapter 11, verse 30. Ready now, read. By faith, the wall of... After they were compassed about... Sabi ng verse na binasa natin, by faith, the walls of Jericho fell down. So this evening, so lang pong emphasize all about faith. At lagi pong napapakinggan natin sa ating pastor. Nung bata pa ako, lagi ko naririnig na sigaw niya, pinipreach na, faith is taking God at His word. Faith is taking God at His word. Hanggang sa ako'y nag-high school, hanggang sa ako'y nag-college, faith is taking God at His word. Nung ako'y nag-Bible school, narinig ko na faith is taking God at His word. At hanggang ngayon, naririnig natin na laging pinapangaral ng ating pastor, faith is taking God at His word. I just want to emphasize on faith. And the title of our message this evening is Facing the Walls of Jericho. Facing the Walls of Jericho. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa privilege, Panginoon, na makapangaral niyo salita. Salamat po sa aming Pastor, Panginoon. At patuloy, kayo po ang mag-bless, Panginoon, sa time na gamitin, Panginoon. At kayo po ang kumausap sa inyong mga anak, Panginoon, maging reminder, encouragement for us, na strengthen namin ang aming pananampalataya sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Realize na the blessing, Panginoon, the enjoyment, the miracles na pwede niyong gawin, Panginoon, kung kami po ay mananampalataya. At patawad po sa inyong mga pagkulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Salamat po sa inyong pagtayo. Okay. In the book of Joshua, makita po natin dito, God commanded Joshua to lead the Israelites. To lead the Israelites to the promised land after Moses' death. And one of the first major victories of the Israelites was the conquest of Jericho. After crossing the Jordan River, they faced the Great Wall of Jericho. And by the way, yung Jericho, ito po yung isa sa pinakamatandang city in the world. The Canaanites had inhabited this city and they were very sinful. At sila po ay, kumbaga, they were very immoral. At yun po yung katatayuan ng mga taong ito. Kaya nga, kung napag-aralan natin sa Bible, na dito nakatira si Rahab, one of the harlots. Diba? At alam nyo, yung walls of Jericho, kumbaga massive siya. Matindi, malaki. Multi-layered defense na talagang walled. At yung taas niya is more than 30 feet. Ibig sabihin, almost 3-story building. At yung kanyang lawak ay nasa more than 600 meter. Yung kanyang perimeter. Imagine niyo, that's the wall na nag-aharang, first obstacle na kailangang kaharapin ng children of Israel para sila ay makatuloy papunta sa promised land. At naririnig natin na laging pinapangaral, the promised land is, ito yung, ibig sabihin, ang type nito is the victorious Christian life. Diba? Nanais ng Panginoon na ma-enjoy natin ang ating pagiging Kristiyano. Pero hindi mangyayari na ma-enjoy natin without any obstacle, without any hindrances. Alam nyo ba, ngayon sa panahon natin ngayon, Christian, ay marami tayong mga walls of Jericho in our life. Marami tayong mga hindrances, obstacle, bago natin marating, bago natin ma-enjoy our Christian life. What are those difficult things that hindering us to conquer the promised land in our life? What is your Jericho this evening? Pwede bang, yan ba ay inyong trabaho? Yan ba ay mga problema sa ating buhay? Yan ba ay yung iyong asawa? Yan ba ay yung mga anak? Yan ba ay mga oppositions? O yan ay financial responsibilities that you are facing right now? Tandaan mo niyo po, bawat isa po sa atin bilang anak ng Diyos, we will face, sooner or later, we will face the wall of Jericho in our life. Yan ay pwedeng mahirap na pagdaraanan natin, pero hindi imposible na ating marating. Imagine niyo, facing the wall of Jericho, sarado, a massive wall. Anong kailangan nilang gawin? Ang option nila, pwede nilang akyatin yung wall. Pero kahinat na nila, sigurado, patay pa rin sila doon. Because sa taas nun. At sigurado yung army ng
nang nakatira doon ay nandun sa taas. Imagine niyo yung wall kung gaano kalapad siya. May bahay doon sa taas. Ganun katindi, ganun kalawak. At nandun sigurado yung mga archers. Siyempre nakaready yung mga yon. Alam nga namang hahayaan lang nilang, sige, pasok kayo. Siyempre, kung akyatin nila yon, sigurado hindi sila magtatagumpay. Kung sisirain nila yung gate, hindi rin siguro. Kaya nga sinarado eh. Talagang binantayan nila. Kung sila naman ay maghuhukay ng tunnel, aabutin sila ng ilang taon bago sila makalusot doon. Gamit sila ng bomba. Pero wala pa nung panahon na yon. Imagine niyo yung hirap kung paano, ano kayong gagawin nila? Paano nila mako-conquer yung wall of Jericho? But God has a plan. At makita natin sa binasa natin in verse 3 to 5, ang Panginoon ay may plano. At ibinigay, may pangako ang Panginoon. At ang plano ng Panginoon is very awkward. Imagine niyo, the Israelite will conquer the wall of Jericho without any siege weapon. Without any witty tactician. Alam nyo anong plano nila? Anong plano na binigay sa kanila ng Panginoon? Paano nila mako-conquer the wall? Parade. Magpaparada sila. Magba-Bible parade. Magmo-motorcade sila. Hindi, pag motorcade, maingay tayo. Pero sila, tahimik. Kaya nga sabi, yung mga kalalakihan ang iikot. Para tahimik talaga, no? Baka kasi may mag-ingay, kaya kalalakihan ang Pero imagine niyo, they will conquer the wall of Jericho at ang plano ng Panginoon, hindi sila gagawa ng mga siege tank, hindi sila gagawa ng anumang mga weapon, ang gagawin lang nila, magpaparada. Paparada? Tayo, alam natin kasi nabasa na natin eh. Alam na natin eh. Pero sila, sa panahon na yon, nung binigay sa kanila instruction, anong gagawin natin? Ready na kami. Magpaparada tayo. Paparada? Paparada daw. Imagine nyo yung sitwasyon nila. Tayo, napabasa natin ang Bible, nakita na natin ano mangyari, kaya para sa atin, wala lang. Pero sila, hindi nila alam. Diba? Ang daling basahin, pero nung panahon nila, hindi nila alam ano mangyari. Ano papagawa niyo, Panginoon? Ready na kami to conquer, to go to the promised land. Magpaparada kayo. This is the best option and the sure solution to conquer Jericho. And it must be taken by faith. Tandaan nyo, faith is taking God at His word. Pananampalataya sa Kanyang salita. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Pananampalataya ang magko-conquer. That's why we have read, by faith, anong nangyari? The wall of Jericho fell down. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, napakahalaga ng pananampalataya. Kaya sabi ni Martin Luther, faith sees the invisible, believes the incredible, and receives the impossible. Then to accept the impossible, do without the indispensable, and bear the intolerant. Bakit? Hindi basta-basta ang pananampalataya. Sabi ni Spurgeon, a little faith will bring your soul to heaven, but great faith will bring heaven to your soul. Faith is taking God at His word. Number one, notice the implicit requirements. The implicit requirements. Implicit means sure, clear, assured. Note, it's not by force, it's not by firepower, or nor by fighting, pero ang success, the requirements na binigay ng Panginoon is faith. To take God at His word. Kaya sinabi ng Panginoon eh. Di ba? Alam niyo ba, napakalaga, everyone has faith in something. Faith in religion, faith in oneself, faith in evolution, faith in mankind, even the atheists has faith in their own reason. But there is one faith that works for time and eternity. It is the understanding faith. In Hebrews chapter 11, verse 3, by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. It is a saving faith. For by grace are ye saved through faith. Ephesians chapter 2, verse 8, and it is a working faith because faith without works is dead. In James chapter 2, verse
20. Kaya nga po, alam nyo ba, sa kaligtasan, ang pinakamahalagang bagay ay pananampalataya. The requirement is faith. Pananampalataya. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan lang po ng pananampalataya, tayo ay naligtas. It's not by good works or religion, it's only by faith. For by grace are you saved through faith. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, pananampalataya din ang kailangan. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, sa araw-araw nating buhay, pananampalataya pa rin ang kailangan. In facing problems, pananampalataya pa rin ang kailangan. Faith is taking God at His Word. That's why kailangan natin ang salita ng Diyos. Without the Word of God, you will not trust God. Kaya nga napakahalaga magbasa ng salita ng Diyos. Ang tanong, are you reading your Bible? Nakikinig ka ba ng preaching? Kaya nga kapag lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, lagi ka nagbabasa ng Bible, tumitibay yung pananampalataya natin. And we are taking God at His Word. Kung ano sinabi ng Bible, pinangahawakan natin. Bakit? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos eh. Pero kung di ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano ka magtitiwala? Hindi mo nga alam ang pangako ng Panginoon. Imagine niyo, in that battle, God's requirement were exact. Not one time. Pwede siguro, Panginoon, isang ikot na lang. Hindi. Not 2 times. Not 3 times. Nor 4. But sabi ng Panginoon, ano yung requirement ng Panginoon? 6 days. Iikot kayo 1 beses. And on the 7th day, iikot kayo ng 7 beses. Umikot na kami araw-araw isa. Tapos sa 7th day, iikot pa kami ng 7. Pero kung walang pananampalataya, hindi sila magpapatuloy. It takes faith, trusting God, taking God at His Word. Ano, sometimes we give up on God's plan before it is finished. Alam niyo ba yon na hindi, ang kailangan natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi natin, bakit pwede namang isa na lang. Gusto natin yung pamamaraan natin, pero ang nais ng Panginoon, you trust God at His Word. Kung ano sinabi ko, yun ang sundin mo. The implicit requirement, exact. Exact ang gusto ng Panginoon. Kung ano yung naisin ng Panginoon, doon tayo. Alam niyo ba si Thomas Edison, sabi sa kanya, bakit hindi ka pa tumigil? You have failed 1,000 times. Sabi niya, no, I haven't failed. I have only found 1,000 ways that won't work. Imagine niyo, itong taong to ay nagtiyaga for 1,000 times bago niya na-discover the light, the incandescent light. Sa atin, bilang isang mananampalataya, our faith must be consistent. Consistent with God's plan. That's why kaya nga napakahalaga ng simbahan. Dahil dito pinapangaral ang salita ng Diyos. At dito tumitibay yung ating pagtitiwala sa Panginoon. That's why we pray to strengthen our faith. Trusting God, believing God's way is the best way. Kaya nga kanina nagkaroon tayo ng prayer meet. Kanina nanalangin ka, di ba? Lumuhod ka, nanalangin ka sa Panginoon. Panginoon, sagutin niyo po yung panalangin ko. At pagkatapos mo manalangin, sabi mo, sabi ko na, hindi sasagutin ng Panginoon. It takes faith to pray. Nananampalataya ka na sasagutin ng Panginoon yung ating panalangin. Nagtitiwala tayo sa pangako ng Panginoon. That's why pag nakapakinig tayo ng answered prayer, amen, natutuwa tayo kasi sinagot ng Panginoon yung ating panalangin. At dahil sa pananampalataya, trusting God, believing God's way is always the best way. Obeying God's will in our life. Sinusunod ba natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Sir, paano ba natin malalaman ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Basahin mo ang Bible mo. Ang problema kasi natin, hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. That's why, wala tayong pananampalataya, hindi matibay yung ating pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6, sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. It takes faith to conquer our Jericho. To take God at His word. Alam niyo ba, napakahalaga na kung ano yung inutos ng Panginoon, take it by faith. Ganun ba talaga? Ganun talaga.
Dahil ito yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Trusting and obeying the plan of God true and true. Kung ano yung binigay na yung command ng Panginoon, sundin natin. Just like the children of Israel. Kung sa Panginoon, okay na tong isa. Okay na to, ready na kami. Hindi. Ang command, araw-araw isa. Kaya sinunod nila. Not halfway. But all the way from the start to finish, it must be taken by faith. Everything must be done by faith. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. It's all about trusting the Lord, trusting the Word of God. Alam niyo, God's requirement for us to have a victorious Christian life is faith. And faith is taking God at His Word. God blessed Abraham because of faith. Taking God at His Word. God blessed Moses because of faith. Taking God at His Word. God blessed Joshua because of faith. Taking God at His Word. God blessed Caleb because of faith. Taking God at His Word. God blessed Sarah because of faith. Taking God at His Word. God blessed Jacob because of faith. Taking God at His Word. God blessed Enoch because of faith. Taking God at His Word. God bless Noah because of faith. Taking God at His Word. God bless the widow woman at Zarephath because of faith. Taking God at His Word. God bless David because of faith. Taking God at His Word. God bless the young lad because of faith. Taking God at His Word. And God can bless us. And the secret is faith. Taking God at His Word. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. The requirement is faith. Taking God at His Word. Gusto kasi natin yung blessing pero ayaw nating panghawakan yung kanyang salita eh. Napakahalagang ng requirements. Diba? Pag ikay nag-a-apply sa trabaho, kailangan ang requirements. Pag kulang ang requirements mo, sigurado hindi ka matatanggap sa apply mong trabaho. Tama? Kailangan kasi ng requirements. Di ba? Parang sa isang hiring, nag-hire yung isang company ng trabahador, helper, with benefits. Sabi nung isang lalaki, ano po bang benefits ng helper? May minimum na sahod ka at plus libreng pagkain. Sabi niya, ay, ayoko. Ay, ganun. Meron pa. Pag ikaw ay helper, may minimum kang sweldo, may libre kang pagkain, pati libre pa pabahay. Sabi, ayaw ko, hindi ko gusto. Bakit? Ano bang gusto mo? May minimum na sweldo, libreng pagkain, libreng pabahay, walang trabaho. Alam nyo, minsan ganyan tayo. Gusto natin ng blessing ng blessing lang ang gusto nating tanggapin, pero ayaw nating manalangin. Ayaw nating magsakripisyo. Ayaw nating maglingkod sa Panginoon. Ayaw nating mahirapan. Ang gusto lang natin, blessing, blessing, and blessing. Hindi ba tayo nahiya sa Panginoon? Minsan ang kapal na mukha natin, no? Hingi tayo ng hingi. Ayaw nating magtrabaho para sa Panginoon. God wants us to do things by faith. God wants us to do things by faith, taking God at His Word. Number 2. Number 1, the implicit requirements. Simple lang, faith. Number 2, the individual responsibilities. The individual responsibilities. Ang responsibility ng bawat isa sa atin is to overcome the obstacle of faith. Ano yung nakaharap sa kanila para ma-reach nila the promised land? The walls of Jericho. Ano yung nakaharap sa iyo ngayon na humahad lang para ma-reach mo yung promised land? Ano yung nag-hold back sa iyo? Ano yung nag-keep you for greatness, for victory, for success? Ano yung kaharap mo ngayon? Ano yung Jericho mo sa buhay mo ngayon? Sometimes blessing. Blessing yung humahad lang. Material blessing, humahad lang para ikaw ay maglingkod, ma-enjoy mo yung Christian life. And sometimes problem. Most of the time problem. Ay, madami kong problema. May problema ako kaya hindi ako mag-church. May problema ako kaya hindi ako makapag-soul winning. May problema ako. That's where the obstacle. Yan yung Jericho ng ating buhay. Bawat isa sa atin ay mayroong mga humahad lang sa ating buhay at yun ang nais ng kaaway
para hindi tumibay ang iyong pananampalataya at hindi natin mapagtagumpayan yung ating mga hinaharap sa buhay. Anong mahadlang sa iyo para ikaw maglingkod sa Panginoon? That's the wall of Jericho. Ano yung mahadlang sa iyo para bukas sumama ka sa soul winning? Yan yung wall of Jericho. Ano yung mahadlang sa iyo para ikaw makapagbigay sa gawain ng Panginoon? Yan yung wall of Jericho. Anong mahadlang sa iyo para ikaw mag-involve in the ministry? Yung wall of Jericho. Ano yung dahilan bakit hindi mo mapagtagumpayan yung wall of Jericho sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Kailangan natin ma-overcome because of lack of faith. Pero pag meron tayong pananampalataya, matibay na pananampalataya, ma-overcome natin yung obstacle. Alam niyo ba, 40 years earlier, they stood in the same place. Ano yung ginawa ng Israelite? Nagreklamo. Ay, hindi natin kaya. Ay, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi nyo kaya? O sige. Pinalipas ang another 40 years. At nandito uli sila, tumayo sila in the same place. Anong kaibahan? Before, they were faithless. Pero ngayon, anong nabago? Ready na sila para harapin yung obstacle na sa kanilang harapan. Alam mo, God had a plan. May plano ang Panginoon. At yung plano ng Panginoon ay kailangan nating sundin at kailangan natin lakipan ng pananampalataya. Alam nyo ba yun ang problema sa atin? Kasi marami sa atin, matalino at alam na natin, gusto natin lahat ng bagay ay ayon sa ating plano. Ito dapat, ito. Nakaplano na tayo. Pero tanong, ano yung plano ng Panginoon sa'yo? Ano yung plano ng Panginoon sa atin? Itong gusto natin, ito. Akala kasi natin, alam na natin lahat. Pero ang totoo, hindi. It takes faith. Alam nyo ba, pag pinag-aralan natin ng Biblia, kailangan na natin pananampalataya. In facing our Christian life, pananampalataya ang pangahawakan natin. Pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya nga, individual responsibilities, una, overcome the obstacle of faith, and also, the obedience of faith. The obedience of faith comes in. This is, alam nyo, to hear the word of God is one thing. Pero yung sundin natin is another thing. Ang sarap makinig, di ba? Pag nakinig ka ng salita, ang sarap. Nare-recharge ka, na-revive ka. Pero pag application na, yun na yung pinakamahirap. Di ba? Lalo na pag hindi mo nakikita, ano kayong mangyari? Kasi may alam niyo ba, an illustration, merong an African impala. Impala ba? Impala. Isang antelope. Diba? Alam niyo ba, itong African impala can jump a height of 10 feet above and cover a distance of 30 feet. Ang taas siya tumalo, no? Yet this magnificent creature can be kept in an enclosure in a zoo by a 3-foot wall. Paano nangyari na kaya mong ikulong ang kayang tumalon ng 10 feet ang taas? May kukulong mo lang sa 3 feet na bakod. Alam nyo bakit? Kasi hindi sila tatalon unless hindi nila alam kung saan lalapag yung kanilang paa. Di ba parang tayo? Gagawin natin basta alam natin yung resulta. Gagawin natin basta ina-expect na natin ano yung mangyayari. Di ba? Ang kulang sa atin, we step out by faith, trusting God in our life. Kasi pag may kakainin kami, sige, maglilingkod ako. At pag siguradong may bahay kami dyan, magpo-full time ako. Hindi ganun mag-work ang Panginoon. Huwag tayo mag-expect ng ganun kasi ang pagkilos ng Panginoon is more than that. Basta hindi masyado ako mahirapan. Hindi ganun ang pananampalataya. Hindi dapat, at kasi tayo gusto natin siguriste, no? Gusto natin hindi tayo mahirapan. Gusto natin sigurado. Gusto natin talagang sure ball. An illustration, an enthusiastic preacher was exhorting his congregation to become more active in the church affair and get the church on his feet. At siya nag-preach, moving, sabi niya, brothers and sisters, what this church need is the energy to get up and walk. One of his deacons said, let her walk, brother, let her walk. The preacher raised his voice a little, said, but we cannot be satisfied with walking.
We've got to pick up the speed and run. The same deacon chimed, "Let her run, preacher, let her run." The preacher was really getting into his message now, but running is not enough either. One of these days, this church has got to fly. The same deacon, "Let her fly, brother, let her fly." The preacher then said, "But if this church is going to fly, we are all going to have to work harder and give more money." The deacon said softly, "Let her walk, brother. Let her walk." Pag nahirapan na, ayaw na. Diba? Pag contribution na, ayaw na. Pag sina-challenge, amen, amen. Pero pag giving na, commitment na, tahimik na. Nawawala na yung pananampalataya. Hindi ka pwedeng, kumbaga, halimbawa, parang ikaw ay nagsiswimming. Hindi pwedeng mag-swimming ka na hindi ka mababasa. Saan ka nakakita nag-swimming na hindi nabasa? Iba nga gusto na mabasa, hindi pa nag-swimming eh. Di ba? If you want to swim, kailangan kung pumunta ka doon sa pool at mababasa ka. Alam niyo ba ang pananampalataya, you must step in sa pananampalataya. God cannot steer a parked car. Faith is praying for rain and bringing an umbrella. Here was what faith required of the children of Israel. Imagine nyo, they marched around the wall once a day. Hindi ba sila, ano kayang naiisip nung nandun sa wall, no, ng mga army ng Jericho, habang sila ay umiikot? Siguro, nakakatawa, siguro tinatawanan sila. Ikot sila doon ng ikot. Araw-araw. Ano kayang ginagawa ng mga to? Ano to? Ikot, parada. Parada. Magba-Bible parade. Anong ginagawa nila? Kaya ano kayang ginagawa nila? But God had a formula. They had to have the faith. Do we realize how much faith this took? That the children of Israel, alam niyo ang kalalagayan nila doon, parang katawa-tawa sila, no? Sa harapan ng mga taga-Jericho. Pero alam niyo ba, bilang isang mananampalataya, sometimes people will laugh at us. Anong ginagawa niyo? Araw-araw na kayo nasa simbahan. Pag Sabado, nasa simbahan kayo. Pag Linggo, nasa simbahan kayo. Pag Wednesday, simbahan kayo. Lagi na lang kayo na ganyan. Pero hindi nila intindihan. We are taking it by faith. Hindi nila naintindihan ng ating mga kamag-anak kung ikaw nagsuko ng buhay. Ang ayos-ayos ng trabaho mo. Bakit pupunta ka dyan? Wala kang sasweldohin. Hindi nila naintindihan. Pero we are taking it by faith. Alam nyo ba, ang napakaganda nito is, pag tayo sumunod, there's always blessing. And we are yielding to God. Pwede natin, Panginoon, gigil na kami dito eh. Pero, sumunod ka lang kung anong utos. We need to yield. Have thine own way. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While waiting, napakalaga, we need to yield. Yield to God. Alam nyo ba, marami tayong mga plano. Pero dapat sundin natin ano yung plano ng Panginoon. There's always blessing sa pagsunod. Huwag nating pangunahan kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ay, ito kasi gusto ko ito. No, sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon through the Word of God. Hindi tayo, eto, tandaan nyo to, we don't need God on our side. We need to make sure we are on God's side. Ano ibig sabihin? Hindi tayo yung kakampihan ng Diyos. Dapat tayo nasa panig ng Diyos. Ang gusto nating mangyari, kampihan tayo ng Panginoon, tulungan niyo ako. Hindi, dapat tayo ay nasa panig ng Panginoon. We need to follow the lead by faith. Tayo ay sumunod. Tandaan nyo, kung sino ang nagpapasunod, ang Panginoon. Huwag natin, para tayong bata na gusto nating pasundin yung ating magulang. Dapat matuto tayong sumunod sa ating magulang. Matuto tayong sumunod sa ating Diyos. Hindi ang Diyos ang unuutusan natin. Tayo ang inuutusan ng Diyos at tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya nga, sabi ng awitin niyo, sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon, sumunod. Ang sikreto sa blessing ng Panginoon is pagsunod. Nagsunod. Number 3, the last. The improbable result. The improbable result. Ibig sabihin, the improbable is, it describes the situation or event that
has a low probability of occurring. Simply means it is unbelievable. Hindi ka panipaniwala na mangyayari. Ibig sabihin, kahit anong tansya mo, anong sukat mo, hindi pwedeng mangyari. Ibig sabihin, it is a miracle. It is a miracle. Remember, yung widow woman, sabi nila, ito na lang yung pagkain namin at pagkatapos nito, mamamatay na kami. Pero anong sabi ni Elijah? Pakainin mo raw ako, sabi ng Panginoon ko. Sumunod sila. Ano nangyari? Pagkain nila, namatay na ba sila? Hindi. Kumain pa sila kinabukasan. May laman yung arena at yung oil, meron. The other day, nawalan? Hindi. Ang matindi pa nga doon, namatay yung bata, binuhay pa uli. Ang tinding miracle na dinanas nila, na-experience nila. Hindi ka panipaniwala, but it is a miracle. Di ba Jeremiah chapter 33 verse 3? Call unto me, and I will answer thee. Ano kasunod? And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Imposibleng mangyari. Yung 5 tinapay at 2 isda. Isang Bible student lang katapat niyan. Imagine yung 5,000. Lalaki pa lang yun. Lalaki pa lang yun. Imagine nyo kasama pa yung mga babae. E di kulang lalo yun. Pero ano nangyari? Kahit i-divide mo yan, kahit gaano ka kagaling maghati-hati, isa-isahin mo yung tinik, hindi mo magagawang hati-hatiin yun. Pero miracle happen. And there is faith. Anong nangyari? 5 tinapay, 2 isda, may sobra 12. Paano nangyari yun? Miracle ng Panginoon. Alam nyo ba ang miracle is, meron tayong modern day miracle? Na ang Panginoon kumikilos pa rin sa panahon natin if we will just have that faith. The wall came tumbling down. Sino may gawa nun? Ang Panginoon. Paano nangyari yun? Miracle. Kahit siguro yung mga children of Israel, hindi nila alam. Basta sinabi ng Panginoon namin mangyayari at mangyayari. Di ba? Anong pinanghawakan ng children of Israel? Ay, ganito mangyayari. At the point ng 12 o'clock, yung init ng araw ay talagang sisilab ng matindi. At yun ay magme-melt sa mga... Wala na silang scientific explanation na pinaliwanag doon. Pinanghawakan nila yung pangako ng Panginoon na sinabi ng verse 2, and the Lord said unto Joshua, see, I have given thee in thine hand Jericho, and the kings thereof, and the mighty men of valor. Pinanghawakan nila ang pangako ng Panginoon. At ang kailangan natin panghawakan, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. When God speak, ay sigurado yun. Pag tayo nangako, minsan napapako. Pero ang Panginoon nangako, sure. Victory. That's what give Joshua the confidence to follow God's plan. He knew it is a guaranteed victory. All he had to do is to obey what God had told him to do. And that is faith. Taking God at His word. Kahit mahirap yung pinapagawa sa kanya, nananampalataya siya. To march to the wall of Jericho 6 days in a row at pagkatapos ng 7 araw, sa parang 7 araw, 7 beses. Imagine yung ilang beses silang umikot doon. 13 beses umikot. Pwede namang sigurong 1 beses lang eh. Pwedeng 2 beses lang. Pwede naman siguro 1 lang kada araw. Pero bakit ganon ginawa ng Panginoon? The answer is clear. Ganon kumilos ang ating Diyos. Hindi yung sa kaisipan natin. Hindi yung, ito, in-expect natin, ganito mangyayari. Hindi. Hindi ganon kumilos ang Panginoon. Hindi. Diba? When He chose the Gideon and the 300 men, anong ginawa ng Panginoon? Nung ready na sila lumaban, sige, laban na tayo. Sige, kuha kayo ng pitcher, ng lamp. Panginoon, hindi sword? Hindi. Hindi nyo kailangan yun. Hindi nyo gagamitin yun. And God brought a victory. Every time God is working, kakaiba kumilos ang Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo in-expect at hindi ka panipaniwalang bagay, doon kikilos ang Panginoon. Alam nyo ba, it is a miracle of God na yung mga normal things, ayaw ng Panginoon, hindi, normal, alam mo na, in-expect mo. Hindi yan ang gagawin ko. Kaya nga sabi niya, I will show thee great and mighty things which thou
knowest not when we took the step of faith, God will honor it. And the wall of Jericho fell down to the ground. It is not by might, nor by power, but it by Spirit, said the Lord. Alam niyo ba sa gawain ng Panginoon, hindi yung talino natin, hindi yung galing natin, hindi yung diskarte natin, kundi yung pananampalataya natin sa Panginoon. When we step out by faith, miracles will happen. Unbelievable things occur. When Moses divided the Red Sea, it was unbelievable. A miracle. Resulta ng pananampalataya. When Sarah bare Isaac, it was unbelievable. A miracle. When David defeated Goliath, it was unbelievable. A miracle. When the 5 loaves and the 2 fishes fed the 5,000, it was unbelievable. A miracle. Alam nyo ba, yung gawain ng Panginoon, CBBC, it is the result of miracle. Sino mag-aakala magkakaroon ng ganitong gawain dito sa lugar na ito? Na nagsimula ang ating pastor, lagi niyang kinukwento mula doon sa lugar ng Bicol. Siraan yung tren, tumigil dyan. Di ba? Sabi nga niya lang, marami akong naririnig na kwento patungkol kay Pedro, pero hindi niya alam ang San Pedro. Sino mag-aakala na magkakaroon ng ganitong gawain dito sa San Pedro? Di ba? Sino mag-aakala na tayo ay magiging bunga ng gawain ito? Sino mag-aakala? Dati, pinapanalangin natin, hindi natin ma-picture ano yung iniisip ng pastor. Kailangan natin ng campsite. Daming mga pinuntahan ni pastor na campsite. Before, it was unbelievable. Pero ngayon, it is a miracle. A miracle. Nung una kami pumunta doon, unbelievable. Survival of the fittest. Pero ngayon, it is a miracle. Sa darating na December 22 and 23, may kakaroon tayo ng high school camp at may enjoy ng mga young people. Yung bagay na wala dati, pero because of faith, it is unbelievable. Meron na tayong campsite. Alam niyo ba yung 5,000 seating capacity auditorium? For now, it is unbelievable. Paano mangyayari yon? Saan yun? Saan lalagay yun? Dito, saan yan? Saan mangyayari yan? Unbelievable. Alam yun? 100 million? Bira. Sa quiz nga, hindi ako maka 100. Yung 100 million pa, bilangin natin, di ba? It seems unbelievable. Pero sabihin sa'yo by faith, but soon it will be a miracle. That is what faith can do. And if we just continue another round, huwag kang titigil. Kung sinabi ng Panginoon ikot, sige po, Panginoon. Ilang beses, Panginoon? Ikot ka ulit bukas. Pwede bang stop na po? Hindi. Sumunod ka lang. Another round. Another round, trusting God to have that faith. Alam niyo ba, ang salita ng Diyos, ay binibigyan tayo ng pag-asa at tayo magtitiwala. At habang tayo sumusunod, nagtitiwala tayo, Panginoon, alam ko na to, Panginoon Ina-expect ko, Panginoon, ginawa niyo na to dati. Anong gagawin niyo ngayon, Panginoon? Hindi pa na-excite sa gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Na ang miracle ng Panginoon is still happening in this modern day. Kung paano kayo provide ng Panginoon, kung paano ka nananatili, lalo ikaw full-time. Diba nung nagsuko ng buhay, paano kayo mangyayari sa akin? Baka mangangayayat ako dito. Hindi mo na malaman ngayon kung paano magpapayat Pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Miracle! Nung nagkaroon ng pandemic, huling kain na ba natin to? Lalong dumami yung kain natin Wala namang namatay sa gutom sa atin dito, namatay sa sobrang kain pa nga yata Di ba? Pinabayaan ba tayo ng Panginoon? It is the miracle of God. Miracle ng Panginoon. Di ba minsan yung mga problema natin, wala na kaming pagkain, wala na kaming pera, akala mo katapusan na ng buhay mo. Pero hindi. Nandun yung miracle pa rin ng Panginoon. Bakit? Merong miracle ang Panginoon if we will obey. If we will take God at His word. Jeremiah 33 verse 3, and I will end. Sabi ng Bible, call unto me, and I will answer thee. And shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Alam niyo, when facing the wall
of Jericho in your life? Kung may problema ka ngayong kinakaharap, just have faith. Trusting God. Kung meron ka mga obstacle na kinakaharap mo ngayon, just have that faith. Mapit ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa ginagawa mo, sa gawain ng Panginoon, and He will show thee great and mighty things which thou knowest not. And when facing the wall of Jericho, anong kailangan natin? It takes faith. Taking God at His word. Tayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay niyo sa aming Panginoon. Salamat po for a timely reminders about sa aming Panginoon. Hindi ko po alam ano pong pinagdaraanan ng bawat sa aming Panginoon. Mga Kristiyano, Panginoon, na sometimes ay humihinto sa paglilingkod sa inyo. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalong tumibay aming pananampalataya, mas lalo kami magtiwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago sa pagkakilala sa inyo through the Word of God, through the preaching of the Word of God, through Bible reading, through prayer, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat sa po sa amin na mas lalo kaming magtiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong mga pangako from the Word of God, Panginoon. Kung ginawa niyo po ito, Panginoon, that the great wall of Jericho has fallen flat, Panginoon. Kaya niyo po itong gawin, Panginoon, for us to finish the course na binigay niyo, to enjoy our Christian life, to reach that promised land na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Every time mayroong mga hindrance na darating sa aming buhay, Panginoon, ang solusyon is to always have faith in you, Panginoon. Taking God at His word, taking the Word of God, taking yung mga promises niyo, Panginoon, panghawakan po namin ito, Panginoon. And this will give us, Panginoon, comfort. And this will give us the blessing, Panginoon. And you will show us, Panginoon, the miracle, Panginoon. The unusual thing na ginagawa niyo, Panginoon, the modern day miracle na ginagawa niyo, Panginoon, and na-experience pa rin namin to the testimony of every Christian, Panginoon, na ginagawa niyo kung kami magtitiwala po sa inyo. Tawad po sa iyong mga pagkulang pagkakasala. In Jesus' name we pray.